Mga kababayan, kumusta po sa inyong lahat? Gusto ko pong pag-usapan natin itong balita. This was dated January 14, right after po ng peace rally ng Iglesia ni Cristo, wherein Sara Duterte gave a statement. And I read, Sara Duterte seriously considering 2028 presidential bid. Yan. Yan po ang lumabas sa GMA News Online. At gusto ko pong basahin sa inyo. This was released right after the INCP's rally, mga kababayan. Vice President Sara Duterte disclosed on Tuesday that she is now seriously considering running in the 2028 presidential elections. Duterte said this amid her private trip in Japan over the weekend, where she also visited groups of overseas Filipino workers. Yes, ma'am, we are seriously considering, the Vice President answered when asked if there is a possibility that she will run for president in the 2028 polls. Duterte did not specifically mention what position she is vying for. Prior to this, Duterte had been asked by members of the media regarding her political plans for 2028, but she had kept herself away from speculations, saying she would only focus on her work as vice president. She would only focus on her work. Is she really working? Parang wala pa akong nakikita. So yan po. Siguro nakita ni Madam Vice President, nabuhayan po siya nung nakita niyang ang dami sumuporta sa kanya. Napakalaking crowd ng INC at muli po siyang ginanahan. At yun nga, nagsabi kaagad, very excited po siya at nabanggit niya po kaagad na meron nga daw po silang plano. May planong tumakbo pagka-presidente sa 2028. Feeling niya po talagang nasa sa kanya ang puwersa matapos niya po makita ang big crowd ng INC. Yan, mga kababayan. Bago po tayo magpatuloy, mga kababayan, shoutout po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong panunood sa aking mga videos. Sana po itulungan nyo pong mapalaki ang aking channel dahil na until now, maliit pa rin, mga kababayan. Please help me grow my channel para po marami din po tayong matulungan, lalong-lalo na po ang ating bayan, mga kababayan ko. So, please share my videos and subscribe sa mga hindi pa po nakapag-follow and subscribe sa ating pong maliit na channel, ang Manong Ray-Ban Channel. Mga kababayan, alam nyo, madali pong mangarap, madali pong mag-aspire sa isang posisyon. Pero ang malaking tanong, nasa sa atin ba ang mga qualities ng isang mahusay na leader? Dapat isipin naman natin, hindi lang yung pagiging sikat. Dapat isipin naman natin kung meron ba tayong magagawa sa bansa. Yan, mga kababayan. My dear friends, nabigyan na po si VP Sara ng pagkakataon para po i-lead ang Department of Education. At unfortunately, hindi po maganda ang kinalabasan ng kanyang assignment as Secretary of the Department of Education, mga kababayan. Hindi po niya pinagpatuloy ang kanyang tungkulin sa Department of Education. Siya po'y umexit, mga kababayan. So,
dito pa lang nakita natin na hindi po siya nagtagumpay sa kanyang task, sa kanyang role as the secretary, as the lead sa Department of Education, mga kababayan. So alam po natin, hindi naman po natin may pagkakailan at during that time, isa po tayo sa sa education sector, napakababa po ang ating ranking internationally. Ang mga pupils, ang ating pong mga mag-aaral at wala pong nagawa si Madam BP Sara dito. Hindi po niya nagawang pataasin. Wala po siyang mga measures para i-boost, mga kababayan, ang ating kulelat na ranggo sa sektor ng edukasyon internationally, mga kababayan. So, dito pa lang, mga kababayan, masasabi po nating hindi po siya nagtagumpay. At sa kanyang leadership, masasabi po nating sorry, but I have to say this, na she failed sa kanyang leadership sa nasabing ahensya, mga kababayan. Isa pa, kung ang pag-uusapan po natin ang responsibilidad, mga kababayan, parang mas inuuna niya ang mga bagay-bagay na hindi gaanong mahalaga. Mas inuuna pa niya ang concert kontra sa pangangailangan ng taong bayan. Ito po ay nung iniwan niya ang Pilipinas para lang manood sa isang concert doon po sa Germany. Kay Taylor Swift ba yun? Yan. Kasagsagan po ng bagyo at iniwan po niya ang kanyang obligasyon. You know what? As a public servant na may mataas na posisyon sa gobyerno, dapat talaga na mas maganda na ikaw mismo ang magpakita sa taong bayan, ikaw mismo ang pumupunta sa mga apektado ng mga trahedya. Dahil umaasa ang taong bayan na ikaw mismo ang tumulong sa kanila. Mas maganda ang feeling pag nakikita nila na ang kanilang gobernador, ang kanilang congressman, ang kanilang presidente, vice-presidente ay nandoon mismo na tumutulong. Pinapakita nito na talagang nakikiisa ang ating leader. Yan, nakikiisa, merong compassion at seryoso sa kanyang trabaho at obligasyon. Yan, mga kababayan. Pero in the case of our Vice President, mukhang mali po yata yun na iiwanan mo. Ikaw ang pinaupo ng taong bayan at iiwanan mo ang iyong obligasyon. Yan. Ano pa ba? As Vice President, no solid projects were accomplished so far. Yan, mga kababayan. Hindi na nga po siya nakikipagtulungan kay PBBM. Wala po siyang ginagawa, mga kababayan. Hindi ko po ma-avoid na i-compare siya kay VP Leni Robredo na napakarami po niyang achievements at nagawa para sa bayan. Kahit kinakalaban po siya, sinisiraan ng administrasyon ni Digong Duterte, mga kababayan. Pero napakarami pong nagawa ni Madam Leni Robredo sa bayan. Kung ikukumpara po natin sa incumbent or kasalukuyang vice-presidente ng Pilipinas. So sa trabaho po, hindi po natin nakikita na she's doing a great job. Ito pong vice president natin. Ano pa? Does she have the proper attributes or qualities as to running for the presidency, mga kababayan? Nasa sa kanya ba ang mga qualities, mga attributes para sa isang presidente o pangulo ng Pilipinas? Mga kababayan, being cool, hindi po natin nakikita ito sa kanya. Ang pagiging cool.
dahil mainitin po ang kanyang ulo. Ito lang po ay mga mangilan-ngilan na observation natin. Ang leader dapat cool po yan. Ang leader dapat hindi po madaling ma-high blood dahil dapat pinag-iisipan ng lahat. Pag pinairal po natin ang init ng ulo, ang high blood, wala. Wala po tayong magiging magandang plano para sa bayan. Next, thinking. Nag-iisip ba siya? Parang hindi, mga kababayan. Pabigla-bigla yung kanyang mga desisyon. Hindi ko alam kung nag-iisip, parang hindi ko siya nakikita nito sa kanya. Uniting, mga kababayan. Meron ba siyang quality Is she a unifier, mga kababayan? Does she try her best to unite the Filipino people? Parang hindi. Parang mas lalo pa pong lumalala at we are divided po dahil po sa kanya, sa ating Vice Presidente. Hindi niya po mapag-unite, mapagkaisa ang taong bayan, mga kababayan. Ano pa ba? Upholding the Constitution. Naku, maraming beses po siyang tinatawagan, magpakita sa lower house. Lagi po siyang nag-i-evade, umiiwas. Hindi po niya nirerespeto ang Kongreso, mga kababayan. And this is not upholding the Constitution, mga kababayan. Ito po ay isang halimbawa lang. Nung inaas po siyang mag-take oath sa lower house, wala. Matigas ang ulo. Hindi po siya submissive. Kumukontra po siya lagi. Ito yung mga qualities po na negative. And she's not upholding the Constitution, mga kababayan. Nasa sa kanya ba ang honest leadership? Wala eh. From the very start, nakita na Sarah without age. Wala pong honesty. Yung pong mga pamimeke nila ng mga pirma, pamimeke ng mga tao, mga non-existent po pala yung mga tumanggap ng pera. Ito po ay panluloko. Nagpapakita lang na walang honesty ang Office of the Vice President. Ganun na rin ang Department of Education. Kailangan po ng isang leader ng honest. Pero nakitaan na po na hindi po siya honest. At good example. Good example po ba siya? Sa mga ilang milyong Pilipino na ba ngayon? 19 million Filipinos? Parang hindi po. Hindi po siya good example. Ayun po ang tingin po natin, ang basa po natin. Dapat ang isang leader, dapat good example sa karamihan. Kaya mga kababayan, madaling sabihin na gusto kong tumakbo. Gusto kong maging presidente. Yes, it's possible dahil sikat po siya. Meron po siyang tsansang manalo. Pero sino ang kawawa pag siya po ang nanalo? Kung wala po sa kanya mga good qualities, good attributes para sa isang pinuno, sino po ang magsasuffer? Of course, ang taong bayan. Tayo po mga Pilipino ang apektado. Kaya mga kababayan, dapat mamili po tayo ng tama. Para po sa akin, sa aking honest opinion, hindi po kaya ni Vice President Sara Duterte ang maging Pangulo ng Pilipinas. Yan po ang aking masasabi dito. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Sana po patuloy po kayo sa pag-suporta sa ating channel. Isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Magandang gabi wherever you may be. Ingat-ingat po tayo. Alam sa lahat.